Usapan muna, kasi para sa'kin hindi siya ano, hindi siya kasiraan ni Edo, mas nasisira dito si Viancy, mas napapahamak si Viancy para sa'kin, 'no? Kasi wala naman pong ano, yung sabi nga na sa reaksyon ni Kuya July puro hearsay lang, wala naman talagang ano, malinaw na ebidensya, 'di ba? Kaya ang pangit din kasi hindi ganito dapat, hindi dapat ganito yung ano, okey kasi okey kami, okey kaming lahat, pero bakit biglang naging ganito, 'di ba? Yes, kawawa talaga ang girl. Yun na nga po, lalo tingnan niyo po sa nangyari, sa ginawa nila Redzene, lalo pong naano si Viancy po, lalo siyang kinakawawa ng mga bashers, which is yun po talaga yung ayaw kong mangyari. Si Viancy po ang mas kawawa talaga dito sa nangyayari na 'to. Mm. Yung reaksyon din ni Sir Mars maganda din punto. Hindi kasi social media ang tamang ano, ang tamang, way para ano 'yan, pag-usapan or maayos. Kasi lalong ano 'yan, lalo lang 'yan gugulo. Ano po, kung may kasalanan si Eds, pag-usapan sa personal, hindi dito sa social media. Anong motibo bakit kailangan i-ano sa social media, 'di ba? Anong motibo bakit kailangan, i-public 'yun, na puwede namang pag-usapan sa personal. Eh, sabi ni Kuya Jello pumunta daw sila dun, eh. Ay, shoutout kay Kuya Jello. Totoo ba Kuya Jello pumunta kayo dun? Kasi hindi po, si Biancy po ang kawawa talaga. Oo, merong part na masisira si Eds, pero wala naman talagang malinaw na ano, puro ano lang, kuwento. Pero si Biancy, lalo niyong inaano, lalo niyong ginugulo yung buhay niya. Opo, pumunta kami doon. Ayan, pumunta sila Kuya Jello pala doon. So, doon pa lang ibig sabihin na nag-reach out sila. Nag-reach out sila Kuya Jello, si Edo, 'di ba? Silang dalawa lang ata pumunta dun, eh. Pero anong nangyari ba dun, 'di ko rin alam kung nag-usap ba sila, ano? Ako po naawa ako dun sa dalawa, kay Viance at kay Edo kasi parehas yan malapit sa akin. Buti nga kasi ako gusto ko na mag-live noon pa kaso sunod-sunod yung event, modeling, tapos nagbiyahe pa kami galing ano, sa Davao, 'di ako makapag-live. Madami pa daw papasabugin sa Redzen. Ay bahala po siya kung anong gusto niyang pasabugin. Pero naniniwala ako na ano 'yan, na may something diyan sa likod niyan. Kasi hindi 'yan ang kilala kong si Kuya Redzen, pati si Doctor Love. Parang nag-iba talaga sila, eh. Hindi 'yan ang kilala kong Kuya Redzen at si Doctor Love. Kaya 'di ko rin alam kung ano, pero sa mga ginawa nila may ano talaga 'yan, may consequences 'yan. Hindi 'yan puwedeng ano na lang, palampasin na lang, ano. Kasi kung ganiyang gawain ano na 'yan, kumbaga nag-alis na talaga sila sa Kalingap. Ginawa na nila 'yan, ibig sabihin ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga hindi na sila sumunod, sa una pa lang hindi na sila sumunod. So ibig sabihin ready na silang umalis sa Kalingap. So ibig sabihin hindi na sila Kalingap sa ginagawa nila ngayon. Kasi hindi na po sila sumusunod, 'di ba? Sa live nga ni Doctor Love sabi niya kahit daw isang taon pa siyang ano, kahit isang taon pa daw siyang suspension. Ibig sabihin, okey na sa kanya na ano siya, 'di ba at least sabi nga nila malaya na sila sa gusto nilang gawin, 'di ba? Okey na rin 'yun kung 'di sila susunod, eh, 'di malaya na sila sa
gusto nilang gawin pero hindi na sila kalingap. Ano po, kasi nasa loob tayo ng community ng kalingap ano. Buti pa nga si Kuya Gilo nag-sorry siya kaagad. Pero ang pakiusap ko lang naman sa Karaba bago po kayo magdesisyon gusto ko malaman din kung ano ba yung hatol niyo. Kasi di naman yan dumaan sa akin, eh. Ewan ko kung dumaan kay Kuya Bal, pero sana dapat dumadaan din sa akin para naman alam ko. Kasi di naman talaga lahat makakapag-charity kasi yung iba naman staff, alalay, 'di ba? Kagaya nila David, nila Kuya Nel, staff ko sila. Si Kuya Chilo ang alam ko alalay siya ngayon ni Edu, paano siya makakapag-charity. So 'yun yung dapat mai-consider din natin ano, hindi yung basta-basta po. Pero yung suspension kina Doctor Love, 'yun pabor ako dun kasi talagang hindi sumunod, eh, sa pakiusap natin. Kasi kung sinunod nila 'yun wala na, tapos na sana, eh, 'di ba? Puwede na lang mag-usap in person, ayusin na lang. Kung may reklamo sila papa at mama ni Viancy, kausapin kami, kausapin si Edu, ano? Lalo na pumunta naman pala si Kuya Gilo doon, 'di ba? Pumunta naman pala sila dun, eh. Kawawa po si Viancy at ang family niya. Napakaganda ng before, napakaganda ng image nila, which is okey naman talaga sila, 'di naman sila 'di naman sila nagbago, ano? Pero may sumisira, eh, may sumisira po, eh. Hindi sila yun, kundi yung mga nasa paligid nila. Kaya nga po nung sinabi ko, totoo yun, eh, yung sumisira talaga yung mga nasa paligid. Puwede naman tayong ano, eh, 'di ba dati okey naman, eh, nakakapag-scout naman si Doctor Love dati, si Red Zane nakakapag-ano naman siya, nakakapag-scout din. Puwede naman ibalik yung gano'n, eh, 'di ba? Puwede naman ibalik yun, hindi naman kayang ewan ko lang baka mas malaki kasi yung 'di ko lang sure, kung mayroong nasa likod niyan. Puwede kasing may nasa likod niyan na gustong pabagsakin si Edu, eh, 'di ba? Kung wala na talagang respeto, wala na talaga. Ibig sabihin ayaw na nila sa kalingap, ano na sila, ready na sila. Sa mga ano, eh, dun nga sa live ni Doctor Love kagabi, sabi ko, "Iba na 'to, hindi na 'to yung Doctor Love na nakilala ko." So sana ano, ewan ko lang kung maayos pa. 'Yan, Scouter of the Year pa naman si Kuya Reds, eh, 'di ba, nung nakaraan. Di ko alam, eh, kung bakit naging gano'n. Eh, ano kami niyan, okey kami niyan, eh. Okey kami niyan magkabarkada kami. Parang may something sa likod ni Raisin and Doc Love kasi mabait naman 'yun. 'Yun na nga bro pinagtataka ko, iba na talaga yung ano, sinasabi nila dun, eh. Sabi ko iba hindi na 'to yung nakilala kong si Kuya Raisin at si Doc Love. Sana ano, pag-isipang mabuti ano. Ako puwede pa akong magbigay ng ano, eh, chance pa para ano, eh, para kung sakaling mag-explain sila kung bakit. Pero kung ano, kung talagang 'yun ang gusto nila, tuloy-tuloy nilang gawin 'yun, eh, di ibig sabihin ayaw na talaga nila sa kalingap. Bro, late live ka na, congrats kanina bro, pogi bro. Salamat Kuya Jens. Ano kasi bro, nakakain ako nung ano, eh, nung ano 'yun, yung Yema spread kaya energized ako kanina. Order na kayong Yema spread kay Kuya Jens, napakasarap nun. Guys, ulit nililinaw ko, si Biancy is kalingap pa rin. Umayaw lang po siya sa love team, pero sa pagpa-vlog sa'kin, okey pa po siya. Ano po, na-misinterpret lang po yung sinabi ni Ate Edna na ayaw na magpa-vlog. Sa love team lang po. Ano, kasi si Biancy close friend siya ni Grace, noon nagkakausap sila ni Gracia. Ayaw ko pong mawala si Biancy dito sa kalingap. Ano po, ayaw kong mawala si Biancy.
hangga't maaari sana si Viancis, um, 'wag ng ano, umiwas. Viancy sana umiwas ka sa mga iba na yung iba na yung takbo ng ano, eh, iba na yung mga pinaplano habang maaga pa Viancy. Kasi nararamdaman ko iba yung ano nito, eh, parang nararamdaman ko yung dati kong, pakiramdam na pero ano, sana hindi. Kasi, tawag diyan, sayang yung pinagsamahan, sayang talaga yung pinagsamahan. 'Di ba okey naman silang nag-ano, eh, okey naman po silang naghiwalay, 'di ba? Nag-post pa nga sila, eh, 'di ba? Si Edo nag-post pa, sabi pa nga nung mama ni Viancy kung pupunta dun, sabi ni Viancy kung pupunta si Edo sa bahay welcome pa rin, 'di ba? Okey nung naghiwalay pero bakit biglang ganito? Ano po, okey pa nga po sila nung naghiwalay, okey sila nung naghiwalay. Sa welcome pa nga po si ano, eh, welcome pa si Edo sabi ni Viancy kung pupunta dun, 'di ba? Tanggalin na lang ninyo si Redzen at Doctor Love. Ayoko na po, wala na po talaga sila kasi sa ginagawa nila, hindi na kalingap yung ginagawa nila. So, ibig sabihin hindi na po sila kalingap. Kasi ano, eh, yun nga po, paulit-ulit na lang po kasi. Yun nga bro, sabi ko sa live kanina, okey naman nung nag-rest ang ng EDSA pinapalala pa rin nila. Hinintay ata ni si Edwin pumunta nga daw po sila sabi ni Kuya Gilo. Ano po, pumunta po sila sabi ni Kuya Gilo. Yun ang sabi sa'kin ni Kuya Gilo, ano po, at nung pagpunta daw nila galit si Tatay Beran. Which naiintindihan naman natin kung may nasabi nga about dun kay Eds. Galit daw si Tatay kay Edo at si Edo daw hindi na makasalita. Yun ang kwento sa'kin ni Kuya Gilo.